Matatag Curriculum Filipino 4 Quarter 1 Aralin 8 Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa tala-arawan at talambuhay, pang-uri at pang-abay. Para sa unang araw, para sa ating maikling balik-aral, buuin mo ako. Ayusin ang mga nakagulong titik upang makabuo ng makahulugang salita. Atin nang alamin kung ano ang mga salita na mabubuo. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, tama ka, ito ay talambuhay. Sa pangalawa naman, ito ay tala-arawan. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang salitang mabubuo sa mga ginulong titik? Pamilyar ka ba sa mga ito? Nakabasa ka na ba ng talambuhay? Nakagawa na ba kayo ng tala-arawan? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, magbabasa tayo ng iba't ibang tala-arawan at talambuhay. Uunawain natin ito at magbibigay tayo ng reaksyon batay sa binasang mga halimbawa. Basa, suri, bahagi. Basahin ang sumusunod na tala-arawan. Sagutan ang diagram kaugnay dito. Lunes, ika-una ng Hunyo. Maaga akong gumising upang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Inihanda ko ang aking uniforme bago ako maligo. Kumain din ng masarap na almusal at uminom ng isang basong gatas. Ngumiti ang nanay ko, sabay sabi niyang hindi pala tuloy ang klase dahil sa pandemya. Kaya bumalik ako sa aking silid at nagpalit muli ng aking pambahay. Martes, ika-2 ng Hunyo. Tinuruan ako ng ate ko na magluto ng masarap na hotcake. Natuwa ang aming magulang dahil marami kaming natututunan sa panahon ngayon. Kahit pa walang pasok, tuloy-tuloy din ang aming pagbabasa ng mga babasahin na binibili sa amin ng aming magulang. Pero, mas gusto ko pa rin ang gaya ng dati na ako'y nakalalabas ng bahay at nakapupunta sa paaralan at sa iba pang lugar. Kaya bago ako matulog, pinagdadasal ko sa Panginoon na mawala na ang COVID-19 at bumalik na sa normal ang lahat. Ano-ano ang mga mahalagang pangyayari mula sa mga talata na ating binasa? Tukuyin na natin ang mahalagang pangyayari sa nabasang tala-arawan at talambuhay. Lunes, ika-1 ng Hunyo. Maaga akong gumising at inihanda ang aking uniforme bago malaman na walang klase dahil sa pandemya, kaya't nagbalik ako sa bahay at nagpalit ng damit. Martes, ika-2 ng Hunyo. Tinuruan ako ng ate ko kung paano magluto ng masarap na hotcake na nagpasaya sa aming mga magulang. Ikatlong mahalagang pangyayari, ika-2 ng Hunyo ng Martes. Kahit walang pasok, nagpatuloy kami sa pagbabasa ng mga babasahin na binibili sa amin ng aming magulang. At para sa ika-4, ika-2 ng Hunyo, bago matulog, nagdasal ako na mawala na ang COVID-19 at bumalik na sa normal ang lahat. Tala-salitaan. Magbigay ng mga salita na maaaring mag-uugnay sa sumusunod.
Ang unang salita ay tala-arawan. Pangalawa naman, talambuhay. May naisip ka na bang salita? Magaling! Maaaring ang sagot mo para sa tala-arawan ay personal, karanasan, pagsusulat, at araw-araw. Sa talambuhay naman, maaaring ito ay personal, karanasan, pangarap, at talento. Atin munang alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tala-arawan. Ang tala-arawan ay isang uri ng personal na journal o diary kung saan isinusulat ng isang tao ang kanyang mga saloobin, nararamdaman, at karanasan araw-araw o tuwing may mahalagang pangyayari. Karaniwan itong ginagamit upang i-record ang mga detalye ng araw-araw na buhay, mga plano, pangarap, at mga pagmuni-muni. Ang tala-arawan ay isang paraan ng pagpapahayag at pagre-reflect sa mga nangyari sa buhay ng isang tao. Atin namang alamin ang ibig sabihin ng talambuhay. Ang talambuhay ay isang detalyadong pagsasalaysay ng buhay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Kadalasan, ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga mahahalagang pangyayari, karanasan, tagumpay, at mga kontribusyon ng tao sa lipunan. Ang talambuhay ay maaaring magsalaysay ng personal na buhay, profesional na karera, at mga kontribusyon sa iba't ibang larangan. Ito ay nagbibigay ng kabuuang larawan ng buhay ng isang tao at madalas na ginagamit sa mga aklat, artikulo, at iba pang mga dokumento. Gamitin ang mga salitang nabanggit sa pangungusap. Karanasan. Ang aking tala-arawan ay puno ng mga karanasan mula sa araw-araw na buhay ko na nagbigay sa akin ng inspirasyon para sa aking talambuhay. Personal. Ang mga tala sa aking personal na tala-arawan ay nagpapakita ng aking mga iniisip at nararamdaman sa bawat araw na mahalaga sa pagsulat ng aking talambuhay. Pahayag. Sa talambuhay ko, isinama ko ang mga pahayag mula sa aking tala-arawan upang mas maipaliwanag ang aking mga naging desisyon at pananaw sa buhay. Araw-araw. Sa bawat araw-araw na pagsulat ko sa aking tala-arawan, naiipon ko ang mga detalye na makakatulong sa pagbuo ng isang kumpletong talambuhay. Pangarap. Isinasalaysay ko sa aking talambuhay ang aking mga pangarap na ipinapahayag ko rin sa aking tala-arawan upang ipakita kung paano ko nakamit ang aking mga layunin. Talento. Sa aking talambuhay, tinukoy ko ang mga talento na natuklasan ko mula sa mga personal na karanasan na nakasulat sa aking tala-arawan. Para sa ikalawang araw. Ang tala-arawan ni Sofia. Ika-1 ng Hunyo, 2020. Nagising ako sa lakas ng tila pumutok na bomba. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng aming bahay. Nagkukumpulan sa kalsada ang aking pamilya at mga kapitbahay. Hindi pala bomba ang pumutok, kundi isang sasakyan na nilalamon ng apoy. May mga fire truck at police car na naroon. May mga pulis na nagsasaway sa mga taong gustong lumapit. May mga kalalakihan mula sa aming barangay na tumulong sa pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng pag-igib ng tubig mula sa poso malapit sa kalsada. Ang iba ay pinauwi ng mga pulis dahil delikado daw ito.
Umuwi na rin kami sa aming bahay dahil delikado raw ito. Umuwi na rin kami sa aming bahay. Nag-aalala ako sa maaaring maging dulot ng sunog sa paligid. Maitim ang usok at amoy gasolina ito. Paano na lang ang mga bata at matatandang may sakit na nakakaamoy dito? Maaari itong maging sanhi ng sakit, lalo na sa may mga hika. Ipinagdasal ko na sana ay maapula na ito at mawala na rin ang amoy na nanggagaling dito. Ikapito ng Hunyo 2020. Tumulong ako sa mama ko sa paghahanda ng altar para sa virtual na pagsimba. Inayos namin ang aming sala. Naglagay kami ng Biblia at bulaklak sa mesa sa harap ng telebisyon. Nagbihis din kami ng pansimbang damit. Pagsapit ng 9 ng umaga ay nagsimula na ang worship service. Kumanta muna kami kasabay ng aming mga churchmates ng praise and worship songs. Napakaganda ng mensahe ng aming pastor. Tinalakay niya dito ang pagkakaisa ng pamilya sa panahon ng problema. May mga aral siya na ibinahagi tungkol sa pagkakaisa, lalo na sa panahon na lahat tayo ay kumakaharap ng problema sa COVID-19. Pinayuhan niya ang bawat pamilya na manatiling maniwala at makinig sa mga salita ng Diyos dahil siya lamang ang makakasalba sa atin. Nanatili ito sa aking isipan hanggang sa aking pagtulog. Ika-20 ng Hunyo 2020. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Pumunta ang aming pamilya sa aming farm. Nagdala kami ng iba't ibang halaman na aming itatanim. Mayroong iba't ibang buto ng gulay. Mayroon din kaming mga tanim na namumulaklak. Nakahanda na ang mga plot na aming pagtataniman. Kaniya-kaniya kaming sa pagpili kung ano ang aming itatanim. Ang ate Erin ko ay piniling magtanim ng sunflower. Ako naman ay nagtanim ng petsay. Si Bunso ay talong ang pinili, samantalang sina mama at papa ay ampalaya at mani. Si Kuya Intoy, ang tagabantay ng farm, ay naghanda ng tubig para idilig sa halaman. Pagkatapos naming magtanim ay naghanda ang aming tita ng merienda. Mayroong biko, patsit at buko juice. Masaya kaming nagsalo-salo sa aming cottage. Panay ang pagpapatawa ni Papa sa amin. Ikinuwento niya ang kanyang buhay habang lumalaki siya dito sa farm. Madalas daw ay napapalo siya ni na lolo at lola dahil mahilig siyang umakyat sa puno ng mangga at lansones. Minsan daw, pagbaba niya ay nag-aabang na ang lola na may pamalong nakahanda. Tatalon daw siya kaagad at tatakbo ng mabilis para hindi mapalo. Nagkwento din si Papa na minsan daw ay may nakita siyang malaking sawa. Sumigaw daw siya at naalerto ang ahas. Sa halip na tumakbo ang Papa ay ang ahas daw ang lumayo. Kaya laking pasasalamat niya na hindi siya nakagat. Mula noon ay natakot na siyang maglakad ng mag-isa sa farm. Ika-26 ng Hunyo 2020. Kaarawan ngayon ng mama. Naghanda kami ng iba't ibang putahe. Tinulungan kami ng tita sa paghahanda. Inayos namin kahapon ang aming cottage. Naglagay kami ng mga lobo, pabitin at malaking happy birthday na kulay dilaw. Si Papa naman ay nagpagawa sa kanyang kumare ng birthday cake. Pinalagyan pa niya ito ng pera sa loob. Pinagbihis namin si Mama ng kulay pulang damit. Nagsimulang magdatingan ang aming mga tito at tita, kasama ang aming mga pinsan.
Nagdasal muna kami at nag-alay ng aming mga mensahe para kay Mama. Nakita kong lumuha si Mama habang nagsasalita ang Papa at kaming magkakapatid. Alam kong luha iyon ng saya. Nagpasalamat si Mama sa aming ginawang paghahanda. Inawitan namin siya ng mga kanta ng pagpapasalamat. Oras na ng kainan. Pinuri nila ang aming inahandang pagkain. Nasiyahan din sila sa aming dekorasyon. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng parlor games para sa aming magpipinsan. Meron ding para sa aming mga tito at tita. Enjoy na enjoy ang lahat. Bago magsiuwi ang aming mga bisita, namigay kami ng mga souvenir. Talagang pinaghandaan namin ang espesyal na araw ni Mama. Nagpasalamat sa amin si Mama. Talagang kaysaya naming lahat sa araw na iyon. Atin nang sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, sino ang sumulat ng tala-arawan? Mahusay, si Sofia ang sumulat ng tala-arawan. Napansin mo ba kung paano siya sumulat ng kanyang tala-arawan? Narito ang maaari mong sagot. Oo, si Sofia ay nagsusulat ng kanyang tala-arawan sa isang detalyado at personal na paraan na naglalarawan ng kanyang mga karanasan, nararamdaman, at mga pangyayari araw-araw. Ano ang nilalaman ng kanyang tala-arawan? Magaling! Ang nilalaman ng kanyang tala-arawan ay mga detalyadong tala tungkol sa mga pangyayari sa kanyang buhay, tulad ng isang sunog sa paligid, pagtulong sa pag-aayos ng altar para sa virtual na pagsimba, pagtatanim sa farm, at pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang mama. Sumusulat ka rin ba ng gaya nitong tala-arawan? Maaaring oo o hindi ang iyong sagot. Oo, nang hindi ako sumusulat ng tala-arawan, o oo, sumusulat ako ng tala-arawan upang i-record ang aking mga karanasan at saloobin. Sa iyong palagay, bakit tayo sumusulat ng tala-arawan? Magaling! Tayo'y sumusulat ng tala-arawan upang i-record ang ating mga karanasan at saloobin, makatulong sa pag-unawa ng ating sarili at balikan ang mga mahahalagang pangyayari sa ating buhay. Magbahagi ng mahahalagang pangyayari sa binasa. Ang ilang mahahalagang pangyayari sa tala-arawan ay ang sunog sa kanilang lugar, ang virtual na pagsimba, ang pagtatanim sa farm, at ang pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang mama. Noong ika-26 ng Hunyo 2020. Para sa pinatnubayang pagsasanay, ating basahin ang isang halimbawa ng talambuhay. Ipinanganak siya noong ika-25 ng Disyembre, 40 taon na ang nakalipas. Nag-aral siya ng kanyang elementarya sa Borongan Pilot Elementary School. Nagtapos siya ng sekundarya sa Eastern Samar National Comprehensive High School noong 1976. Pinalad siyang makapasa sa University of the Philippines in the Visayas, Tacloban College sa kursong Political Science. Maaga siyang nag-asawa. Sa ngayon, negosyanteng si Emar Alan Grande sa edad na 23 at biniyayaan ng 3 anak na sina Gail Ion, Emery Gil at Elwin Godofredo. Nang isa pa lamang ang kanyang anak, ay napagpasyahan niyang mag-aral muli. Kinuha niya ang kursong edukasyon sa St. Mary's College of Borongan. Noong 2013 ay ganap na siyang naging guro. Una siyang nagturo sa malayong barangay ng San Mateo. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan.
Habang nagtuturo, ipinagpatuloy pa din niya ang edukasyon. Nag-enroll siya sa Asian Development Foundation College sa kanilang postgraduate program ng Masters in Education, major in Reading. Sumulat siya ng aklat para matapos ang kursong ito. Natapos niya ito noong 2019. Pagkatapos ng mahigit na 6 na taong pagtuturo sa mababang paaralan ng San Mateo, nailipat siya sa mas malapit na paaralan sa kanilang tinitirhan, ang Sabang Central Elementary School. Patuloy siyang nagsisilbi bilang guro sa ikalawang baitang. Ito po ang kwento ng inyong tagasulat, Giselle G. Gagni Grande, ng DepEd Borongan City. Narito ang mga gabay na tanong. Kaninong kwento ng buhay ang iyong binasa? Magaling! Ang kwento ng buhay na binasa ay tungkol kay Giselle G. Gagni Grande. Paano niya isinulat ang kwento ng kanyang buhay? Mahusay! Isinulat niya ang kwento ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang edukasyon, pamilya at karera, mula sa kanyang pagkakapanganak hanggang sa kanyang kasalukuyang trabaho bilang guro. Anong mga salita ang nakaitim na kulay? Ang mga nakaitim na salita ay maaga, nang, ganap, malayang, at bagong. Anong tawag sa mga salitang nabanggit? Magaling! Ang mga salitang maaga, nang, ganap, malayang, at bagong ay tinatawag na mga pang-uri. Ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri. Ang pang-uri ay ginagamit upang maglarawan ng pangalan o noun, o panghalip o pronoun. Ito ay nagbibigay turing o naglalarawan ng katangian, kulay, anyo, bilang, at iba pa ng isang tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng pang-uri. Maganda. Ang maganda ay naglalarawan ng isang bagay, tao, hayop, o lugar. Gamitin natin ito sa pangungusap. Halimbawa, ang maganda niyang mukha ay hinahangaan ng lahat. Pangalawang halimbawa, malaki. Naglalarawan ng laki. Halimbawa, malaki ang bahay nila. Matapang, naglalarawan ng katapangan. Halimbawa, si Lito ay isang matapang na sundalo. Atin namang alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay. Ang pang-abay naman ay naglalarawan ng pandiwa o verb, pang-uri o adjective o kapwa pang-abay. Ipinapakita nito ang paraan, lugar, oras, sanhi at antas ng isang kilos o katangian. Mga halimbawa ng pang-abay. Maayos siyang sumagot sa kanyang guro. Ang pang-abay ay maayos dahil inilalarawan kung paano sinagot ang guro. Uuwi kami bukas. Bukas, ito ang pang-abay na nagsasaad ng oras. Pangatlong halimbawa, siyempre ay tutulungan kita. Ang salitang siyempre ay ang pang-abay. Ito ang pang-abay na nagpapahayag ng katiyakan o tiyak na desisyon. Para sa paglalapat at pag-uugnay, uriin, salangguhitan sa pangungusap kung ang salitang ginamit ay pang-uri at ikahon naman kung ang salitang ginamit ay pang-abay. Una, ang tumatakbong kabayong itim ay matulin. Matulin tumakbo ang kabayong itim. Masigla ang mga tao tuwing piyesta.
Masiglang sumasayaw ang mga tao sa piyesta. Ang guro namin ay mahusay magpaliwanag ng mga kababalaghan. Mahusay ang paliwanag ng aming guro tungkol sa mga kababalaghan. Magaling magsulat ng mga kwentong pambata si Flor. Si Flor ay isang magaling na manunulat ng mga kwentong pambata. Ang tatay ni Doris ay isang matyagang manggagawa sa Saudi Arabia. Matyagang naghahanap buhay ang tatay ni Doris sa Saudi Arabia. Narito ang mga tamang sagot. Para sa ikatlong araw. Magkumpara. Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tala-arawan, talambuhay, at anekdota. Atin na itong sagutan. Sa pagkakatulad, pagkukwento ng karanasan, lahat ng tatlong anyo ng pagsulat ay nagkukwento ng karanasan. Ang tala-arawan at talambuhay ay maaaring maglaman ng mga personal na karanasan, habang ang anekdota ay naglalahad ng partikular na kaganapan o karanasan. Personal na ugnayan. Ang tala-arawan at talambuhay ay maaaring naglalaman ng mga personal na pananaw o saloobin. Ang anekdota ay maaaring magsalaysay ng mga personal na karanasan o kwento ng ibang tao. Pagkakaiba. Tala-arawan. Isinasalaysay ang araw-araw na karanasan, saloobin at nararamdaman ng may akda upang i-record ang personal na karanasan at emosyon, kadalasang para sa sariling paggamit. Karaniwang isinusulat araw-araw o paminsan-minsan, naglalaman ng mga detalyado at personal na tala. Karaniwan ay may petsa at oras at nakasulat sa unang panauhan o tinatawag na ako. Para naman sa talambuhay, naglalaman ito ng detalyado at sistematikong pagsasalaysay ng buhay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Upang ipakita ang kabuuang larawan ng buhay ng isang tao, kabilang ang kanyang mga tagumpay, karanasan at kontribusyon. Kadalasang mas detalyado at formal, maaaring magsalaysay ng buhay mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Maaaring libro o artikulo, gumagamit ng ikatlong panauhan o siya o niya. Ang anekdota. Isinasalaysay ang isang partikular na kwento o pangyayari na maaaring may kinalaman sa isang tao o grupo, kadalasang may moral o aral. Upang magbigay ng aliw, aral o halimbawa sa isang tiyak na paksa. Maikling kwento, hindi palaging araw-araw, nakatuon sa isang tiyak na pangyayari. Karaniwang bahagi ng isang mas malawak na teksto o pagsasalaysay, maaaring nasa formal o informal na estilo. Sa kabuuan, ang tala-arawan ay personal at araw-araw na tala. Ang talambuhay ay detalyadong kwento ng buhay ng isang tao. At ang anekdota ay maikling kwento na may partikular na aral o layunin. Para sa pagninilay sa pagkatuto, sulatin ko, i-share sa'yo. Sumulat ng isang journal kaugnay sa iyong naging karanasan sa araling tinalakay. Para sa ika-4 na araw. Pangwakas na gawain. Sumulat ng maikling pagsasalaysay ng nakawiwiling pangyayari na naglalarawan ng isang hindi malilimutang karanasan noong modular distance learning.